nanonood siguro ng tennis, saka nagki-Candy Crush. Ewan ko lang kung nagki-Candy Crush pa siya. Mahilig siyang magkumpuni, mahilig siyang mag-ayos-ayos sa bahay, like cabinets, mga pintuan. So, yeah. Pinaka-hobby ni Papa is yung mag-Netflix and chill. Yan, favorite ni Papa yan. Kapag halimbawang gusto niya magpahinga, gusto niya lang i-relax yung sarili niya, manonood siya ng Netflix, maghahanap siya ng series kahit gaano ka haba yan na season. Tapos kapag halimbawang may new season, susubaybayan niya yan, hihintayin niya. Kaya alam ko na yun yung ilan sa favorite hobbies ni Papa. Mga hobbies ni Papa is yung siguro yung pagba-volleyball. Kung may pagkakataon siyang maglaro ng volleyball, for sure maglalaro siya ng volleyball. Of course, yung tennis din. Kapag okay yung tuhod niya, okay yung pangangatawan ni Papa, willing na maglaro ulit ng tennis yan. O yung hobbies ni Papa na napansin ko, yung mahilig si Papa magkutingting. Yung mga sira talaga nga ayusin niya pag may sira sa bahay. Hindi siya mapapakali. Gusto niya talaga nagtatrabaho. One of the best memories that I vividly remember yung time na nag-entrance exam ako sa Mapua tapos bumagsak ako sa civil engineering. Tapos yung mag-enroll na, lagi ko pinakwento to sa mga tao na mimit ko na pag may, kunyari, nag-fail sila or something, sinishare ko lagi na nung time na yon mag-enroll na tayo. Tapos nakiusap ka lang sa admission na sana yung course na yun is yun lang yung mapapamana mo sa akin. Tapos nagsinungaling ka na alumni ka ng Mapua. Tapos after nun, pag-print nung admission papers ko, nakalagay na doon. Dapat kasi industrial engineering eh. Nakalagay doon ng civil engineering. So grateful ako doon sa opportunity na yun. Na hanggang ngayon, yun yung dinadala ko. Siguro kapag pupunta ako sa taas, as naabot ako sa nanonood ng probinsyano, nagpukwento lang kami kung kamusta siya sa trabaho, kamusta yung mga ginagawa niya. Yun lang siguro. Tsaka kapag pinagdadrive ko siya papuntang Bacoor, ayun. Minsan nagkaka-heart talk kami kung kamusta siya, ano yung feel niya sa family, yun. Sa rin yun. Siguro yung hindi ko malilimutan na bonding namin ni Papa is yung kapag may gusto ako, pag magsisenyas lang ako sa kanya, una niyang itatanong sa atin nun or sa akin nun is kailangan mo na ba? Once na nagtanong si Papa ng kailangan mo na ba, yan na. Mapapaikot na natin yan si Papa, mapapaikot ko na yan si Papa, alam na natin yung linyang ganun eh. So, syempre hindi lang sa material na bagay, kundi yung sa mga bagay na pangangailangan, needs, no? Talagang hindi lang wants, kundi needs din. Yun yung mga hindi ko makakalimutan kay Papa. Sa amin, yung bonding siguro namin ni Papa yung naisip is yung time na pauwi kami galing Tarlac. Yung nagbakasyon. Tapos, inaantok na si Papa. So, nagsabi na ako yung magdadrive sa kanya. So, instead na makatulog si Papa, binantayan lang din niya ako mag-drive. Kasi hindi ko alam yung daan. Tapos nagkwentuhan lang kami hanggang sa nakarating kami sa Manila. Pag nangangamusta siya, nagtatanong siya like about sa nangyayari sa life ko personally. So yun, I consider it as a bond naming dalawa. So yun. Ang hindi ko malilimutan na banding namin ni Papa is yung natapos na yung kwarto ni Kuya Lek. Tapos na niyang gawin yung kwarto ni Kuya Lek. So nag-decide siya na magpahinga. Subukan yung aircon and all. So ako, ginawa ko. Pinuntahan ko si Papa. Nakihiga ako sa kanya. Tapos nagkwentuhan kami. Parang yun yung isa sa pinaka-favorite ko na naging banding namin ni Papa. Nagkwentuhan kami and sinabi ko sa kanya na, alam mo pa, bago ako ikasal nito, so sabi ko sa kanya na, alam mo pa, ikaw yung parang pamantayan ko kung anong klaseng tao yung gusto kong mapakasalan. So, tas tinanong ko siya kung ano yung mga dapat ko ihanda or i-prepare emotionally, physically before ikasal. Kaya super grateful ako doon na time na yon kasi talagang parang nag-open up ako sa kanya. And super na-appreciate ko yung time na yun kasama si Papa. Special si Papa sa akin kasi the way he thinks sa atin, hindi nagbabago yon. May kanya-kanya tayong personality, magkakapatid, mga
sister-in-laws and son-in-laws, son-in-law, si Adol lang pala. Kahit ganun, may kanya-kanya tayong mga ugali. Yung tingin niya sa atin, hindi nagbabago yun. Kumbaga pare-parehas ang tingin niya sa atin. No? And yun nga, yung fatherly advices niya, yung fatherly love, hindi nagbabago yun. So, yun yung isang sa mga special na I think of whenever si Papa yung pag-uusapan. Kaya very special si Papa. Special siya kasi siya yung talagang, kasi ibang family, di ba? Walang tatay, pero si Papa nandyan. Sumusuporta sa mga gusto namin, sa mga gusto ng mga apo niya. Special si Papa para sa akin kasi aside sa siya yung tatay ko. Pero special si Papa kasi sa lahat ng bagay na ginagawa niya, lahat yun ginagawa niya ng may puso at pagmamahal. Like for example, sa pag-magnify niya ng calling, sa trabaho niya. Si Papa kasi yung tumayo ng second dad ko. And na-feel ko yung fatherly love niya. Mag-jowa pa lang kami. So, kumbaga si Papa hindi siya madamot sa love niya. And the way siya show ng comfort sa amin every time na may pinagdadaanan kami. So, yun, sobrang special sa akin na in a way na ganun si Papa. Ako, special si Papa kasi unang-una, ang papa siya ni Sarah. Tapos, naalala ko nung kasama kami sa steak, sabi niya magtiyaga ka lang. Eh, hindi ko malilimutan siya sa akin magtiyaga ka lang. And syempre nagpapasalamat ako kasi pinayagan niya ako na ikasal sa kanya ko ni Kaliha. Kaya special si Papa sa akin. Kasi super supportive niya sa akin, sa lahat ng mga gusto kong gawin in life. Yung pagpaperso ko na gusto kong mag-volleyball, gusto kong yung time na nag-school na ako ng college, tas gusto kong umalis at magbago ng college, mag-shift ng course. Very supportive si Papa. Kaya in all aspect ng buhay ko, of course, masasabi ko talaga na mahal ko si Papa dahil mahal na mahal din niya ako. Siguro kaya mahal na mahal ko si Papa is wala siguro lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya. Yung needs and wants natin physically is of course dahil sa kanya. No, syempre yung kay Mama ibang-iba 'yon. Yung si Mama, she gave birth sa atin, but yung kay Papa is yung being a good provider and a good father and a dad is siya na yon. And of course, yung pagiging priesthood holder niya sa family natin. So, simula sa kanya down sa atin, syempre puro mga lalaking anak niya. So, without him, parang hindi ko ma-feel yung pagiging father figure ko at the same time yung pagiging priesthood holder. Siya yung nagmulat sa akin sa katotohanan. Yung mga ganun ba? Siya yung mga nagbigay ng payo sa akin, sa mga dapat kong gawin, yung high school, college, you know. Tsaka siya rin yung nag-motivate sa akin, you know, mag-mission, yun. Sa akin naman, I remember before kami ikasal nila, sabi niya sa akin, no matter what happens, I will always be here for you and for your family. And every time na, for example, nung na-hospital si Millie, or may pinagdadaanan kami, yun at yun pa rin yung message niya palagi sa akin. Hindi ka lang kumbaga, father sa amin lahat, but pagiging the best lolo din sa mga apo mo. So, walang katumbas yung pagmamahal mo sa amin lahat. Mahal ko si Papa kasi parang siya yung best example as a father. Talagang makikita mo sa kanya kung gano'n siya ka-hard work, kung gano'n niya pinahalagan yung isang family. Tsaka kung paano niya pinapakita yung being a good example as a father. Well, blessings kay Papa. Happy Father's Day pa. Mahal na mahal kita. Sana mabuhay ka pa ng 200 years para makita mo yung mga apo-apo mo sa tuhod. At stay healthy. Ito lang kami sa baba. Maraming salamat sa sacrifices mo. Sa pagiging good example mo sa amin.
bilang priesthood sa bahay at leader sa simbahan. Message ko lang din sa'yo, tuloy mo lang yung ginagawa mo pa kasi I know you're feeling na parang tumatanda na kayo. Pero kahit ganun pa man, marami ka nang na-accomplish pa. Actually, ikaw nga yung parang nakikita naming figure ni Diana na kailangan namin accomplish din. Yung magiging good provider sa mga anak. Yun din yung goal namin ni Diana. And marami ka ng milestone na narating ngayon pala, lalo na yung sabay sa Cavite, di ba? For pa nun, yung nakapag-mission kami lahat, magkakapatid. You're hoping and praying ni Mama na nasa stable job kami, magkakapatid. And which is nangyari nga yun. And dahan-dahan na natutupad yung mga pangarap niyo ni Mama and sa'yo din. Pagpatuloy mo lang pa and I know, mas mabibless ka kasi yung the way ka magtratuhin yung family mo, the way mo tulungan yung ibang tao is very exceptional. And I know, mabibless ka pa rin. Tanda mo palagi pa, nandito lang kami, nila Diana, nila Bata Siri, at Millie, na mahal ka namin. And maraming salamat pa sa tulong mo and sa guidance and sa service mo para sa aming family. Happy Father's Day! I hope ma-enjoy mo yung araw mo bukas and siguro lahat din ng mga tatay sa family ma-enjoy niyo yung Father's Day bukas and lahat ng desire ng puso mo mangyari. Parang birthday message yun. Happy Father's Day ulit pa. We love you so much. Ingat. Happy Father's Day pa. Thank you sa lahat. Sa love, sa help mo sa amin, sa family namin. And you are the perfect example of what I aspire to be as a person. Matulungin, mapagmahal, lahat nasa iyo na pa. So, pa, I hope na maging happy ka palagi and maging healthy ka din. Ay Papa, Happy Father's Day po. So, enjoy lang po yung araw nyo ngayon. Just mag-ingat po kayo lagi sa work. And syempre, laging alagaan po yung health natin kasi medyo tumatanda na. Syempre, kailangan wag masyadong trabaho, kailangan mag-relax din po. Sabi nga po ni Sarah, Netflix lang, nod muna. Bye-bye po, I love you. Hi pa! Happy Father's Day! I decided to make a short video for you kasi 60 years old ka na. So, parang napaka-memorable ng Father's Day na ito kasi sa inyo ni Mama at ikaw yung unang tumungtong ng 60. So, I know na kahit tumatanda na kayo ni Mama, napaka-pogi mo pa rin. Yun yung lagi kong sinasabi sa'yo na super gwapo mo pa. Kaya alam kong in love si Mama sa'yo kahit na tumatanda na kayo. And thank you kasi kahit malayo kami ni Whiskey, nararamdaman namin yung pagmamahal niyo ni Mama at ng family. Nagpapasalamat kami for being a good example ng fatherhood and how to be a good provider sa family. Kaya thank you kasi isa ka sa talagang tinitingala namin. And mahal na mahal kita. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Hey, then say Happy Father's Day, Wawa Bear. Happy Father's Day, Mama Bear. Happy Father's Day, Papa. Hello! Happy Father's Day. Happy Father's Day pa! Love you pa, Happy Father's Day. 60 ka na, ang dami mo ng discount. Love you pa. Yeah, we love you, Papa. Happy Father's Day. So, thanks, Pops. Enjoy your day. Happy Father's Day. Love you. I say love you. I love you. Love you, Papa. See you. Hello. Happy Father's Day! Happy Father's Day pa. Happy Father's Day I po, love you. Papa. And muli pa, Happy Father's Day. we love you pa.